Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 951. Siyempre, ako mismo ang bumili ng sasakyan na iyon. Sinabi ni Huang Feng, sa palagay ko ay maaaring hindi ka nag-imbestiga ng maayos. Dati akong security guard, ngunit ngayon ay mayroon na akong sariling pabrika at gawaan ng alak. Oh, tama, ang pangalan ng alak ay Immortal Wine. Napakasarap ng lasa, at sinabi ng mga taong uminom ng lahat na ito ay masarap. Gayun din, ang alak na ito ay ibebenta sa Yangcheng sa lalong madaling panahon. Nang makita si Huang Feng na walang kahihiyang nag-a-advertise ng kanyang bagong alak, marami sa mga reporter ang hindi nakaimik. Gayunpaman, sa parehong oras, alam din nila na si Huang Feng ay malinaw na may kakayahang pinansyal na bumili ng isang sports car. Kaya lang hindi sila nag-imbestiga ng malinaw. Nang makitang magpapatuloy ang mga tao sa pagtatanong tungkol sa iskandalo sa pagitan nila ni Li Bindian, mabilis na sinabi ni Huang Feng, hindi ba kayong lahat ay curious kung bakit tayo nandito ngayon? Ano bang dapat ay curious? This is Miss Bingyon's company. Hindi ba normal na pumunta dito si Miss Bingyon? Naiinis na sabi ng isang babaeng reporter. Halatang mas interesado siya sa iskandalo sa pagitan ni Huang Feng at Li Bindian. Natural, hindi siya nasisiyahan sa pagbabago ng paksa ni Huang Feng. Malakas na sinabi ni Huang Feng, gusto kong itama ang magandang reporter na ito. Ang lugar na ito ay magiging dating kumpanya ni Miss Bingyon. Sadyang binigyang diin ni Huang Feng ang salitang dating. Oo naman, ang mga reporter na ito ay may matalas na intuition para sa balita. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, madali nilang naunawaan ang pangunahing punto ng mga salita ni Huang Feng. Mr. Huang Feng, ang ibig mong sabihin ay maaaring umalis si Miss Bindian sa lugar na ito. Tanong ng isang reporter na may nanginginig na boses. Excited siya. Kung totoo ang balitang ito, kung gayon ang balitang ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa iskandalo sa pagitan ni Huang Feng at Li Bindian. Si Li Bindian ay nasa kumpanyang ito mula noong kanyang debut. Noong panahong iyon, ang kumpanyang ito ay hindi gaanong kalaki at sikat tulad ng ngayon. Pagkatapos nito, ang tagumpay ni Li Bindian ay nagsimulang tumubo sa kumpanya, at mahigpit ding hinawakan ng kumpanyang ito si Li Bindian. Ito ay kung paano ito umabot sa kasalukuyang sukat nito. Masasabing kapwa may pakinabang si Li Bindian at ang kumpanyang ito. Hindi lang ang kumpanyang ito ang naging-inang kay Li Bindian. Mahalaga rin si Li Bindian sa pag-unlad ng kumpanyang ito. Sa ilang lawak, mas mahalaga pa siya kaysa sa mga shareholder na iyon. At ang isang tao ay maaaring gumawa ng kumpanya na umunlad ng labis. Likas na inggit ang ibang mga kumpanya. Ipinakita nito na may kakayahan si Li Bindian at marunong din siyang magpasalamat. Kaya naman, pagkatapos sumikat si Li Bindian, maraming kumpanya ng entertainment ang gustong manghuli sa kanya. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagtagumpay. Sapat na ito para ipakita ang katapatan ni Li Bindian sa kumpanyang ito. Sa nakalipas na ilang taon, ang kumpanyang ito ay dumating at nawala. Umalis ang ilang tao at pumasok ang ilang tao. Ang tanging bagay na hindi nagbago ay nanatili pa rin dito si Li Bindian. Nang pinili ng maraming artista na lumabas at magbukas ng kanilang sariling mga studio, nanatili pa rin dito si Li Bindian at nag-ambag sa pag-unlad ng kumpanya. Bukod dito, alam din ng mga may alam na reporter na ito na nang pumirma si Li Bindian ng kontrata sa kumpanya, napakababa ng kanyang kahilingan para sa pamamahagi ng mga benepisyo. Napakahusay at nagpapasalamat na tao na nagkusa na ikumpromiso ang pamamahagi ng mga benepisyo, aling kumpanya ang hindi magseselos. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming taon, nanatili pa rin dito si Li Bindian. Hindi siya lumabas ng mag-isa, hindi rin siya pumunta sa ibang kumpanya. Nang inakala ng maraming reporter at ng pangkalahatang publiko na si Li Bindian ay mananatili rito sa buong buhay niya, ibinalita ni Huang Feng na tatanggalin ni Li Bindian ang kanyang kontrata at aalis. Paanong hindi nasasabik ang lahat? Not bad, napakatalino nitong reporter. Nakangiting sabi ni Huang Feng, gayunpaman, ang mga salita ng reporter na ito ay hindi masyadong tama. Tiyak na aalis ang Frozen Cloud sa lugar na ito. Sa katunayan, ito ay sa malapit na hinaharap.
Hindi ito ang siguro, na sinabi ng reporter. Nang marinig ang sagot ni Huang Feng, maraming reporter ang ganap na kumulo. Hindi nila akalain na sa pagpunta nila ngayon dito ay hindi inaasahang makarinig sila ng ganoon kabigat na balita. Sa makatuwid, ang mga reporter na ito ay lumingon isa-isa at tumingin kay Li Bingyan at nagsimulang magtanong muli ng baliw. Miss Bingyan, totoo ba ang sinabi ni Mr. Huang Feng? Aalis ka na ba talaga? Panipi, Miss Bingyan, pwede ko bang itanong kung bakit bigla kang nagdesisyon ng ganyan? Miss Bingyan, can I ask what are your plans after live? Gusto mo bang magbukas ng sarili mong studio o pumunta sa ibang entertainment company? Maraming mga reporter ang baliw na kumuha ng litrato ni Li Bingyan at sabay na nagtanong. Ang kabaliwan nila ay walang pinagkaiba noon. Pagkatapos ng panahong ito ng kaluwagan, gumaling na si Li Bingyan. Narinig niya ang lahat ng uri ng mga tanong sa paligid niya at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, totoo ang sinabi ni Mr. Huang Feng kanina. Pumunta ako dito ngayon para pag-usapan sa kumpanya ang tungkol sa pagwawakas ng kontrata. Sa ngayon, hindi masyadong maayos ang negosasyon. Gayunpaman, anuman ang mangyari, aalis ako dito sa malapit na hinaharap. Ang mga salita ni Li Bingyan ay lalong nagpagulat sa mga mamamahayag. Hindi nila inaasahan na si Li Bingyan ay determinado. Dati, wala pang tsismis na mayroon siyang anumang hindi pagkakasundo sa kumpanya. Ngayon, bigla siyang nagpasya na umalis sa lahat ng mga gastos. Dapat mayroong ilang hindi kilalang balita. Sa pag-iisip nito, mas natuwa ang mga reporter. Kapag ang naturang balita ay nalantad, ito ay magiging isang pangunahing balita. Ito ay magiging mga benta, click-through rate, at ito ay magiging mga bonus. Sa oras na ito, nakalimutan na nila na pumunta sila rito para interviewin sina Huang Feng at Li Bingyan. Naakit na ngayon ang kanilang atensyon sa pagtatapos ng kontrata ni Li Bingyan. Maaari ko bang tanungin si Miss Bingyan, bakit pilit kang umalis dito? Tanong ng isang reporter. Tuwang-tuwa ang reporter na iyon na muntik na niyang ipasok ang mikropono sa bibig ni Li Bingyan. Lahat, hayaan mong sagutin ko ang tanong na ito. Sabi ni Huang Feng. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga reporter ay mabilis na lumingon kay Huang Feng, naghihintay ng kanyang sagot. Kilala ng lahat ang karakter ni Miss Bingyan. Sa loob ng maraming taon, napakaraming kumpanya sa labas ang gustong manghuli sa kanya. Hindi siya umalis dahil may puso siyang nagpapasalamat at gustong gantihan ang kumpanya sa paglinang sa kanya. Tumango ang mga reporter. Sila ay mga reporter at mas kilala kaysa sa mga ordinaryong tao. Natural, alam nila na tama si Huang Feng. Ngunit, tingnan kung paano tinatrato ng kumpanya si Miss Bingyan. Ang walang katapusang schedule at komersyal na pagtatanghal ay hindi nagbigay kay Miss Bingyan ng anumang oras upang magpahinga. Mabuti naman, nakakapagod, pero kinaya ni Miss Bingyan. Ngunit, hindi ito ang katapusan. Tinulungan talaga ng kumpanya si Miss Bingyan na kumuha ng X-rated na script. Ito ay simpleng pambubuli. Napakabait ni Miss Bingyan, pero hindi niya kayang i-bully ang isang tapat na tao na ganito, tama ba? Ito ay talagang hindi matatagalan. Kaya, walang pagpipilian si Miss Bingyan kundi wakasan ang kontrata, na hindi niya naisip noon. Panipi, Kabanata 952. Isang restricted level na script. Muling nagliwanag ang mga mata ng marami sa mga reporter. Tulad ng alam ng lahat, palaging ipinakita ni Li Bingyan ang kanyang sarili bilang isang dalisay at inosenteng babae. Hindi pa siya nakakakuha ng kissing scene o bed scene. Ngayon, gusto talaga ng kumpanya na gumawa siya ng restricted level na script. Hindi katakataka na si Li Bingyan, na laging mabait, ay magagalit. At saka, kung may unang pagkakataon, magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kahit na mahikayat ang kumpanya na huwag i-film ang script sa pagkakataong ito, may susunod na pagkakataon. Sa makatuwid, ang pagpili ni Li Bingyan na wakasan ang kontrata ay lubos na nauunawaan. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi banggitin ng iba, maging ang mga reporter sa eksena ay labis na interesado sa restricted level na pelikula ni Li Bingyan. Obvious naman na kung magpepelikula talaga siya, siguradong hindi magiging masama ang box office at ratings. Hindi nakakagulat na gusto ng kumpanya na gawin niya ito. Malinaw, ang mga reporter na ito ay naligaw ni Huang Feng.
Alam ko na ang ilan sa mga reporter ay maaaring hindi maniwala sa sinabi ko. Kung tutuusin, ang kumpanya ay hindi kailanman tumulong kay Bingyan sa ganitong uri ng script noon pa man. Gayunpaman, ang mga sinabi ko ay sinusuportahan ng lahat ng ebidensya. Ang script na iyon ay nasa ating mga kamay ngayon. Nagpatuloy si Huang Feng, ginawa na ni Bingyan ang kanyang makakaya para sa kumpanya sa pamamagitan ng pananatili hanggang ngayon. Ngayon, oras na para humiwalay siya sa kumpanyang ito. Pagkatapos magsalita, hinailan ni Huang Feng si Li Bingyan at gustong umalis. Kasabay nito, malakas niyang sinabi sa mga nakapaligid na reporter, ngayon lang natin masasabi ito. Kung gusto mong malaman pa, maaari kang pumunta sa kumpanya niya para sa isang panayam. Pagkatapos noon, sinira ni Huang Feng ang pagkubkob ng mga reporter kay Li Bingyan at sumakay sa kotse. Kahit magtanong pa ang mga reporter, hindi niya sinasagot. At syempre, hindi umimik si Li Bingyan. Pagkasakay nila sa kotse, ngumiti si Li Bingyan kay Huang Feng at sinabing, Huang Feng, napakasama mo. Ang mga salita ni Huang Feng na ngayon ay ganap na inalis siya sa larawan. Sa ganitong paraan, kapag nalaman ng iba na umalis siya sa kumpanya, hindi nila sila masisisi. At halatang binago ni Huang Feng ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang resulta ay ganito, katotohanan ang sinabi ko. Habang pinaandar ni Huang Feng ang sasakyan at kumaway sa mga reporter sa labas, sinabi niya kay Li Bingyan, masyado silang lumayo sa bagay na ito. Sa tingin mo ba naputol ang relasyon ni CEO Wang kay Director Yang at pinaalis siya para lang magbago ang isip mo? May iba pa bang pakay? Tanong ni Li Bingyan. Naghahanda siya sa mga susunod na mangyayari. Sinabi ni Huang Feng, tulad ng nakikita mo, hindi siya nasisiyahan sa iyong pag-alis. Sinabi rin niya na gusto kanyang sirain. Pagdating ng panahon, hindi lang siya gagawa ng masamang imahe sa iyo, ngunit baka kagatin ka rin niya sa likod pagdating kay Manager Yang. Mr. Wang mukhang hindi ganoong klaseng tao. Sinabi ni Li Bingyan, ngayon ko lang siya nakitang malinaw. Yun kasi ang pinaghirapan mo para kumita ng pera para sa kumpanya. Siyempre, he's always trying to please you. Ngayong aalis ka na, hindi na niya kailangan pang magtago. Natural, huhuberin niya ang maskara niya. Sinabi ni Huang Feng, kung hindi ako nagkakamali, maaaring nakaganti na siya. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong muli ni Li Bingyan. Natural, hahanap tayo ng susunod niyang gagawin. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Ayaw ni CEO Wang na matapos ang mga bagay na ganito, at ayaw din niya. Nang malaman niyang gusto ng mga tao sa kumpanyang ito na lumipat kay Li Bingyan sa Guoban Hotel, hindi binalak ni Huang Feng na paalisin sila ng madali. Appetizer lang ang pambubugbog kay CEO Wang dati. Pagkaalis ni na Huang Feng at Li Bingyan, pumunta sila sa isang sikat na securities company sa Yangcheng. Medyo nagulat si Li Bingyan sa inasal ni Huang Feng, ngunit hindi siya nagsalita. Sa kabilang banda, pagkaalis ni na Huang Feng at Li Bingyan, hindi umalis ang mga reporter. Sa halip, dumagsa sila sa kumpanya ni Li Bingyan at hiniling na kapanayaman si CEO Wang. CEO Wang, bad news. Maraming reporter sa labas. Inaayos ni CEO Wang ang kanyang mga mata pagkatapos umalis sina Huang Feng at Li Bingyan. Biglang pumasok ang secretary niya at nagsumbong sa kanya. Bakit ka nagpapanik? Ayos lang kung nandito ang mga reporter. Ano ang dapat ikatakot? Ano ang itinuro ko sa iyo? Saway ni CEO Wang. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang sekretarya, sila ba ang mga reporter na hiniling ko sa iyo na kontakan noon? Medyo mabilis sila, panipi. Hindi ang mga taong iyon. Nauutol na sabi ng sekretarya ng CEO Wang, iba pang mga reporter. Ibang mga reporter, medyo nagulat si CEO Wang. Alam mo ba kung bakit sila nandito? Gusto ba nilang mag-interview ng isang celebrity sa company namin? Kung iyon ang kaso, pumunta at ayusin ito. Huwag pabayaan ang mga mamamahayag. Panipi, bilang may-ari ng isang entertainment company, tiyak na kailangan niyang bumuo ng magandang relasyon sa mga reporter. Kung tutuusin, maraming pagkakataon na kailangan niya ang tulong ng mga reporter na ito. Publisidad man ito o ilang emergency public relations, kailangan niya ang tulong ng mga reporter na ito. Sa makatuwid, hindi nang ahas si CEO Wang na pabayaan ang mga reporter na ito. Hindi, gusto kanilang interviewin,
sabi ng sekretarya ni CEO Wang sa mahinang boses. Interview mo ako. Lalong naguluhan si CEO Wang. Bakit naman nila ako gustong interviewin? Sinabi nila na gusto nilang malaman kung bakit tinapos ni Lee Bindian ang kanyang kontrata, sabi ng sekretarya ni CEO Wang. Tinanggal ni Lee Bindian ang kanyang kontrata. Sinong nagsabing tinapos niya ang kontrata? Hindi pa ako pumayag. Galit na sabi ni CEO Wang. Bagay talaga yung babaeng yun. Maaga pa siyang nakipag-ugnayan sa mga reporters at sinabi sa kanila ang tungkol dito. Gusto niya akong i-pressure through the reporters. Sa panaginip niya, panipi, puntahan mo na sila sa conference room. Sandali na lang ako. Dahil nasa pintuan na niya ang mga reporter, alam ni CEO Wang na hindi niya sila maiiwasan. Kung hindi, ang mga reporter ay mag-uulat tungkol kay Lee Bindian, at siya ay magiging dahado. Pagdating ni CEO Wang sa conference room, napagtanto niya kung bakit ngayon lang kinakabahan ang kanyang sekretarya. Napakaraming reporters talaga sa pagkakataong ito, at tuwang-tuwa sila. Sa sandaling makita nila ang CEO Wang, ang mga reporter na ito ay mas nasasabik. Para silang mga petang na amoy dugo. Dumadagandong sila kay CEO Wang na parang kayeg ng mga bubuyog. Lahat, dahan-dahan. Isa-isa, mabilis na sabi ni CEO Wang. CEO Wang, anong nangyari sa sugat mo sa mukha? Isang matalinong reporter ang agad na nanguna sa pagtatanong, ngunit ang una niyang tanong ay walang kinalaman kay Lee Bindian. Naisip niya ito kaagad pagkatapos makita ang kalagayan ni CEO Wang. Hindi sinasadyang nahulog ako at nasaktan ito, sabi ni CEO Wang. Gusto talaga niyang sabihin na si Huang Feng ang bumugbog sa kanya, ngunit bilang boss ng isang nakalistang kumpanya, nakakahiya para sa kanya na bugbugin siya ng iba. Magiging biro din siya in the future, kaya pinili na lang niyang magsinungaling. Siyempre, hindi ibig sabihin na nakalimutan na niya ito sa puso niya. Wala siyang intensyon na palayain si Huang Feng. Kabanata 953. Nahulog ng hindi sinasadya. Matapos marinig ang mga salita ni CEO Wang, marami sa mga mamamahayag ang pumulupot ng kanilang mga labi sa kanilang mga puso. Anong klaseng posisyon ang nahulog niya? Gayunpaman, bagamat hindi sila naniniwala sa mga salita ni CEO Wang, narito sila ngayon upang talakayin ang pagwawakas ni Lee Bindian sa kanyang kontrata, kaya hindi na sila nagpatuloy sa pagtatanong tungkol sa pinsala ni CEO Wang. Kung gayon, CEO Wang, tinatapos ba ni Miss Lee Bindian ang kanyang kontrata sa kumpanya? Tanong ng isa pang reporter. Hindi, umiling si CEO Wang at sinabi. Ngunit, si Miss Lee Bindian lang ang nagsabi nito. May mga problema sa pag-renew ng kontrata, ngunit naniniwala ako na mananatili si Bindian sa kumpanya sa huli. Kung tutuusin, maraming taon na si Bindian, at mayroon na siyang nararamdaman para sa kumpanya. Hindi siya aalis ng ganoon kadali, sabi ni CEO Wang. Kung gayon, ginamit ba ng kumpanya mo ang damdamin ni Miss Lee Bindian para sa kumpanya para gawin ang pelikula niya na hindi niya gustong kunan? Tanong ng isa pang reporter. Isang bagay na hindi niya gustong kunan. Oo, sinabi lang ni Miss Lee Bindian sa rumored boyfriend niya na gusto ng kumpanya na magpapelikula siya ng X-rated movie, pero after negotiations failed, nag-atubili siyang i-terminate ang kanyang kontrata, paliwanag ng isa pang reporter. Mga alingaw-ngaw, ito ay isang lantarang chismis. Galit na sabi ni CEO Wang. CEO Wang, sinasabi mo ba na ayaw ng kumpanya mo na magpelikula siya ng ganoong pelikula? Ngunit sinabi ni Miss Lee Bindian na nasa kanya ang script na ibinigay sa kanya ng kumpanya. Panipi, saglit na natahimik si CEO Wang. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto nga niyang magpelikula si Lee Bindian ng naturang pelikula, ngunit iyon ay matapos magkaroon ng ideya si Lee Bindian na umalis sa kumpanya. Gusto niya at ng board of directors na maghiganti sa kanya at ibaba ang ulo niya, kaya gumawa sila ng ganoong desisyon. At ngayon, binago ni Lee Bindian ang oras ng pangyayaring ito. Ito ay sapat na dahilan para umalis siya sa kumpanya. Kahit na sabihin niya na gusto niyang umalis muna sa kumpanya, ipapaliwanag niya na hindi siya ganoon kalakas sa pag-iisip noong una. Ang mga follow-up na aksyon ng kumpanya ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Kaya, kahit na magpaliwanag si CEO Wang ngayon, ito ay magiging walang silbi. Nang makitang hindi nakaimik si CEO Wang, medyo natuwa ang mga reporter. Tila si Lee Bindian at Huang Feng ay nagsasabi ng totoo.
Mukhang masyado nang lumayo ang kumpanya kaya naman pinili niyang umalis. This is a misunderstanding. I think Bindian might have some misunderstanding about the company, that is why she made such a irrational decision. Kahit anong mangyari, naniniwala ako na mananatili si Bindian sa kumpanya. Nakangiting sabi ni CEO Wang. Then, he pushed the reporters away and said, "Okay, may gagawin pa ako. Kung may mga tanong kayo, you can ask my manager Lee." Pagkatapos nito, umalis si CEO Wang. Kahit anong sigaw ng mga reporter, wala namang kwenta. Nang hinayang na siya sa pakikipagkita sa mga reporter na ito. Kasabay nito, naunawaan na niya na determinado si Lee Bindian na umalis sa kumpanya. Hindi na niya kailangan pang ipagpatuloy ang paghikayat sa kanya na manatili. "Nakontak mo na ba ang mga reporter na hiniling kong kontakan mo?" Tanong ni CEO Wang sa kanyang sekretarya na may malungkot na mukha. "Oo, nakontak na sila. Nabook na rin yung private room sa hotel." Mabilis na sagot ng sekretarya. "Okay," sumagot si CEO Wang. Pagkatapos noon, ibinulong niya sa sarili, "Lee Bindian, dahil nagawa mo na ang pangwakas na desisyon, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite." Habang iniisip ni CEO Wang kung paano haharapin si Lee Bindian, umalis na sina Lee Bindian at Huang Feng sa securities company. Tumingin si Lee Bindian kay Huang Feng na may pagtataka sa mukha at sinabing, "Huang Feng, saan ka nakakuha ng napakaraming pera?" "Hehe, secret lang." Nakangiting sabi ni Huang Feng, "Huwag kang mag-alala, hindi problema ang pera na ito. Walang mangyayari." Alam ni Huang Feng kung ano ang inaalala ni Lee Bindian, kaya inaliw niya ito. Tumango si Lee Bindian. Dahil sinabi ni Huang Feng na walang problema, dapat walang problema. "Let's go. Next, we will have fun. Let's wait for CEO Wang to make his move." Sumakay si Huang Feng sa kotse at sinabi, "Okay." Nakangiting sabi ni Lee Bindian, "Kung gayon, dadalhin kita upang magsaya sa Yangcheng." "Okay," sagot ni Huang Feng. Habang nagsasaya sina Huang Feng at Lee Bindian, mabilis na nagbabago ang stock market. Unti-unti nang binibili ang shares ng kumpanya ni Lee Bindian. Gayunpaman, ang pamamaraan ng kabilang partido ay medyo propesyonal. Sa bawat pagkakataon, unti-unti itong ginagawa, kaya hindi ito masyadong nakatawag ng pansin. Kahit ang mga shareholder ng kumpanya ni Lee Bindian ay hindi napansin. Noong tanghali, inimbitahan ni CEO Wang ang ilang mga reporter na may magandang relasyon sa kanyang kumpanya na mananghalyan. Ang kanyang layunin ay natural na hayaan ang mga reporter na ito na magsulat ng ilang artikulo para on si Lee Bindian. Gusto niyang ilarawan siya bilang isang taong walang utang na loob at walang utang na loob. At the same time, gusto niyang ipakita na isa itong babae na puro itsura sa labas pero madumi sa loob. Ilang beses nang nagawa ng mga reporter na ito ang ganitong bagay. Nagkaroon sila ng malapit na relasyon sa mga entertainment company na ito. Noong nakaraan, tinulungan nila ang mga entertainment company na ito na suruan ang mga artistang umalis sa kumpanya. Sa makatuwid, pamilyar sila sa ganitong uri ng bagay. Matapos makatanggap ng mga benepisyo mula kay CEO Wang, isa-isang tinapik ng mga reporter na ito ang kanilang mga dibdib at sinabing tiyak na masisiyahan nila si CEO Wang. Kung tungkol sa katotohanan ng bagay na ito, hindi nila ito inaalala. Pagkatapos ng lahat, umasa sila sa ganitong uri ng kakayahang kumita ng pera. Gayunpaman, ang mga reporter na ito ay hindi pa nagsimulang magsulat ng kanilang mga artikulo. Sa hapon, ang mga reporter na nag-interview kina Lee Bindian at Huang Feng ay naipublish na ang kanilang mga artikulo. Maging ito ay print media o online media, lahat sila ay nagulat na si Lee Bindian ay tatapusin ang kanyang kontrata sa kanyang kumpanya. Ang usapin ng script ay natural na nasa saklaw ng ulat. Bagamat inayos na ni CEO Wang ang mga tao para imbestigahan ito noon, maraming reporter pa rin ang nagulat ng balita ng totoo. Sa loob ng ilang panahon, naging target ng pampublikong pagkondena ang kumpanya ni CEO Wang. Lalo na ang mga tagahanga ni Lee Bindian. Sa oras na ito, wala na ang kanilang atensyon kay Huang Feng at Lee Bindian na magkasamang lumabas sa publiko. Sa halip, pinuna nilang lahat ang kumpanya ni CEO Wang dahil sa napakalayo nito. Kung sino paman, hindi nila matatanggap ang ganoong sitwasyon.
Kahit na ang mga ordinaryong tao na hindi tagahanga ni Lee Bindian ay nakatayo sa panig ni Lee Bindian sa oras na ito. Sa kanilang opinyon, umalis si Lee Bindian sa kumpanya dahil ayaw niyang masangkot sa mga hindi sinasabing alituntunin ng entertainment industry. Ang gayong tao ay napakabihirang sa industriya ng libangan, kaya natural, siya ay mas sikat. Sa makatuwid, pansamantala, ang buong industriya ng entertainment at maging ang buong lipunan ay nakikipagkrusada laban kay CEO Wang. Sa orihinal, ang pag-alis ni Lee Bindian sa kumpanya ay makakaapekto sa kumpanya. Ngayong nagkaroon ng ganitong script na insidente, mas malaki ang epekto sa kumpanya. Kabanata 954. President Wang, may nangyaring masama. Bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Sa hapon, si Pangulong Wang ay nasa kanyang opisina. Noong nagbabasa siya ng balita tungkol sa kanyang kumpanya at kay Lee Bindian sa internet, isang manager ang pumasok at nagsabi, "Hayaan mo na lang. Bakit ka ba naguguluhan? Hindi ka ba marunong kumilos? Ano ang itinuro ko sa iyo?" Galit na saway ni Pangulong Wang. Sa orihinal, galit na si Pangulong Wang matapos basahin ang halos isang panig na komento sa internet. Ngayong nakita niyang napakasama ng ugali ng kanyang mga nasasakupan, natural na sumama ang loob niya. Bumaba ang presyo ng stock ng kumpanya. Ito ay inaasahan noon pa. Pagkatapos ng lahat, si Lee Bindian ay napakahalaga pa rin sa kumpanya. Ngayong nangyari ito, tiyak na hindi magiging optimistiko ang mga investors na iyon sa kanyang kumpanya. Ito ay makatwiran para sa presyo ng stock na bumaba. Kanina pa niya ito naisip kaya hindi nagbago ang mood niya nang malaman niyang bumagsak ang presyo ng stock. Dapat alam din ito ng kanyang mga nasasakupan, ngunit ngayon ay naguguluhan pa rin sila. Paano siya makontento? President Wang, ang presyo ng stock ay bumagsak ng mas seryoso kaysa sa aming inaasahan, sabi ng manager. Dapat ang mga tagahanga ni Lee Bindian ang gumawa nito. Ang mga taong iyon ay talagang napakalaya, sabi ni Pangulong Wang. Ngayon ang stock market ay puno ng mga boses na hindi maganda para sa kanyang kumpanya. Marami sa mga boses na ito ay ginawa ng mga tagahanga ni Lee Bindian, na patuloy na naghahanap ng hustisya para sa kanilang idolo. Ngayon ay may mga boses ng crusade ang laban sa kanyang kumpanya sa lahat ng dako sa internet. Normal lang na bumagsak ang stock price pero hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang pagbagsak. Tila minamaliit niya ang kahalagahan ni Lee Bindian sa kumpanya. Bilhin muli ang stock ng kumpanya kaagad. Bilhin muli hanggat mayroon ka, sabi ni Pangulong Wang na may medyo masamang ekspresyon. Yes, sagot ng manager. Pagkaalis ng manager, mas sumama ang ekspresyon ni President Wang. Kung mas mahalaga si Lee Bindian sa kumpanya, mas masama ang kanyang kalooban ngayon, dahil nakatadhana si Lee Bindian na hindi nakabilang sa kumpanya. Habang iniisip ito ni Pangulong Wang, lalo siyang naiirita. Tinawag niya ang kanyang sekretarya at sinabing, "Go and urge those reporters to release their articles as soon as possible." At saka, kapag nailabas na ang mga articles, humanap ka ng magbabayad para sa Internet Water Army para patuloy silang suron. Naiintindihan mo ba? Hayaang maniwala ang iba na ang pag-alis ni Lee Bindian ay dahil sa kanyang sariling katangian, at wala itong kinalaman sa kumpanya. Panipi, nakuha ko, sabi ng sekretarya ni CEO Wang. Pakiramdam niya ay malapit nang sumabog si CEO Wang ngayon, kaya kailangan niyang harapin ito ng mabuti. Hindi pinahinti ng matagal ng mga reporter si CEO Wang. Hindi nagtagal, lumabas sa internet ang mga artikulong naninira kay Lee Bindian. Sa mga artikulong ito, si Lee Bindian ay isang taong walang utang na loob na iniwan siya noong nalampasan na niya ang kanyang pagiging kapaki-pakinabang. Pinili niyang umalis sa kumpanya hindi dahil sa script, ngunit dahil pakiramdam niya ay hindi na sapat para sa kanya ang kasalukuyang kumpanya. Kasabay nito, ang bagong kontrata sa kumpanya ay humingi ng napakaraming benepisyo. Hindi pumayag ang kumpanya, kaya hindi nagkasundo ang dalawang partido. Sa madaling salita, sa mga artikulong ito, hindi maganda ang imahe ni Lee Bindian. Ang mga tagahanga na natural na nakakakilala sa kanya ay hindi naniniwala sa mga artikulong ito. Gayunpaman, sa ilalim ng mga artikulong ito, maraming Internet Water Army ang kinuha ni CEO Wang upang suron si Lee Bindian. Dahil dito, pinaniwalaan ng ilang taong hindi nakaalam ng katotohanan ng mga artikulong ito.
Kasabay nito, dahil sa mga mapagpasyang aksyon ni CEO Wang at sa paglalathala ng mga artikulong ito, sa wakas ay naging matatag ang stock ni CEO Wang. Gayunpaman, ang hindi alam ni CEO Wang ay habang inaayos niya ang mga tao na bilhin muli ang mga bahagi ng kumpanya, mayroon ding mga tao na sinamantala ang mababang presyo upang bumili ng ilang mga bahagi. Sa katunayan, ang halaga ay hindi maliit. Mukhang may napansin ang manager na namamahala sa pag-buyback ng shares ng kumpanya, pero naisip niya na baka nagkamali siya kaya hindi niya ito ini-report. Sa natitirang bahagi ng hapon, sina Huang Feng at Li Bindian ay namamasyal. Hindi sila naapektuhan ng mga balita sa internet. Maganda ang mood ng dalawa. Si Yang Cheng ay nagkaroon ng maraming masasayang lugar upang bisitahin. Nabalitaan lang sila ni Li Bindian noon, ngunit maraming lugar na hindi pa niya napupuntahan. Ngayon, nagkataon na napakasaya niya kasama si Huang Feng. Nang gabing iyon, bumalik ang dalawa sa kani-kanilang tirahan. Muling inaliw ni Huang Feng si Li Bindian na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kumpanya. Kung sila ay mabilis, magkakaroon sila ng resulta sa susunod na araw. Li Bindian ay likas na nagtiwala kay Huang Feng. Sa totoo lang, mula nang masangkot si Huang Feng, hindi na siya nag-aalala. Kinabukasan, tulad ng pagpapantasya ni CEO Wang tungkol sa pagkasira ng reputasyon ni Li Bindian, lumabas ang isang video sa internet at mabilis na pinamunuan ang mga headline ng lahat ng pangunahing website. Ang nilalaman ng video ay tungkol kay Manager Yang sa isang hotel na nagsasabing ang kanyang mga aksyon ay iniutos ng mga shareholder ng kumpanya. Ayaw nilang makitang umalis ang puno ng pera ng kumpanya, si Li Bindian. Gayunpaman, ang video na ito ay na-edit na ni Huang Feng, kaya hindi nito isiniwalat ang eksaktong oras ng insidente. Sa sandaling lumitaw ang video, agad itong nakakuha ng maraming atensyon. Bagamat mabilis na sinubukan ni CEO Wang na ipaliwanag na nagkasala si Manager Yang sa kumpanya, hindi ito masyadong epektibo. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang CEO na si Wang sa iba't ibang website at sinubukang ipaalas sa kanila ang video. Gayunpaman, mabilis na tumugon ang mga website at wala silang magagawa. CEO Wang, ang mga tao sa mga website ay nagsasabi na ang kanilang mga website ay nahack at nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga website, iniulat ng kalihim. Ano, nahack? Natigilan si CEO Wang. Sa kanya naramdaman na parang may mali. Kung nahack ang isang website, masasabing nagkataon lang. Gayunpaman, kung ang lahat ng mga website ay nahack sa parehong oras, ito ay hindi kasing simple ng isang pagkakataon. May kaugnayan ba ito kay Li Bindian? Nag-isip si CEO Wang, ngunit walang makakasagot sa kanya. Bukod dito, pakiramdam niya ay imposible sa kanyang puso. Magaling, sa silid ng hotel, tinapik ni Huang Feng ang isang binata na may salamin at nakangiting sinabi. Boss, ito ang dapat kong gawin, mabilis na sagot ng binata na may takot at kaba. Ang taong ito na tinawag na, ni Huang Feng ay hindi mula sa mundong ito. Sa madaling salita, hindi siya taga-mundo noon. Siya ay ipinagpalit ni Huang Feng mula sa storage box store kagabi. Nagkakahalaga ito ng 60 milyong yuan. Talagang hindi mababa ang presyong ito, ngunit naramdaman ni Huang Feng na sulit ito. Dahil ang aliping ito na pinangalanang, ni Huang Feng ay may kakayahan sa pag-hack na higit pa sa mga ordinaryong tao. Ayon sa pagpapakilala ng storage box, ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack ay higit pa sa mga hacker sa totoong mundo. Sa makatuwid, naramdaman ni Huang Feng na talagang sulit ang presyong ito. Noong una, nais ni Huang Feng na bumalik sa Jiangzhou at ipagpalit ito. Gayunpaman, nagkataon na kailangan niya ng isang hacker ngayon. Bukod dito, kung mayroong isang hacker sa kanyang tabi, magiging mas maginhawa para sa kanya na gumawa ng iba pang mga bagay sa hinaharap. Kaya naman, ipinagpalit niya ito. Kaninang umaga, nakapagbigay na ng kontribusyon si at nakuha ang kontrol sa mga website na iyon. Ang video ay nakabitin sa pinakahalatang posisyon. Kabanata 955. Bagamat hindi naiiba ang hitsura ni sa modernong tao, isa rin ito sa mga function ng storage box store. Pinahintulutan nito si Huang Feng na piliin ang kulay ng balat ng alipin, at kasabay nito, nasasabi ng alipin ang lahat ng wika ng mga tao sa mundo.
Iyon ay upang sabihin, kahit na ang pinakamurang uri ng alipin na maaari lamang maging isang kuli ay magiging isang henyo na maaaring magsalita ng maraming wika pagkatapos na dumating sa totoong mundo. Gayunpaman, si Ahu ay alipin pa rin ni Huang Feng sa asensya. Hindi niya lalabagan ang mga salita ni Huang Feng, at kapag ipinahayag ni Huang Feng ang kanyang pasasalamat sa kanya, makaramdam din siya ng takot at kaba. Okay, Ahu, magpatuloy sa trabaho. Sinabi ni Huang Feng kay Aho. Oo, young master, sabi ni Aho. Ang titulong ito ay ibinigay din kay Aho ni Huang Feng. Bagamat ito ay medyo biglaan, ito ay higit na mabuti kaysa Aho na tawagin siyang master. Ang hiniling ni Huang Feng kay Aho na ipagpatuloy na gawin ay ipagpatuloy ang pag-upload ng mga video. Dapat malaman na si Huang Feng ay may higit sa isang video sa kanyang mga kamay. Matapos makipagpalitan ng Aho kagabi, hinayaan siya ni Huang Feng na salakayin ang computer ni Pangulong Wang upang subukan ang kanyang kakayahan. Pagkatapos nito, diretso siyang pumasok sa backend ng computer ni President Wang dahil sa curiosity. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay nagkaroon siya ng malaking hindi inaasahang pakinabang mula sa tawag sa telepono ni Aho. Sa computer na iyon, may ilang video ni Pangulong Wang. Makikita na ang mga video na ito ay dapat na kinuha mismo ni Pangulong Wang. Hindi inaasahan ni Huang Feng na si Pangulong Wang ay talagang mahilig sa photography. Gayunpaman, ang ugali na ito ng paglalagay ng kanyang sariling mga video sa computer ay hindi napakahusay. Madali na ngayong nakuha ni Huang Feng ang mga video na iyon. Ang mga video na ito ay nagbukas din ng mga mata ni Huang Feng. Kasabay nito, nagkaroon din siya ng mas mahusay na pag-unawa sa kadiliman at hindi sinasabing mga patakaran ng industriya ng entertainment. Ang mga video na ito ay matapat na naitala ang buong proseso ng hindi sinasabing mga alituntunin ni Pangulong Wang ng mga babaeng bituin. Karamihan sa mga babaeng bituin na ito ay mga artista sa ilalim ng kanyang kumpanya, ngunit may iilan na hindi. Sa kanila, nakita ni Huang Feng ang iilan sa kumpanya ni Pangulong Wang kahapon. Ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon ay si Jia Jindian. Hindi inaasahan ni Huang Feng na makikita niya talaga dito ang hubad na katawan ni Jia Jindian. Sa totoo lang, hindi nakakagulat na mayabang si Jia Jindian. Hindi naman masama ang kanyang figure at hitsura. Siyempre, sa puso ni Huang Feng, kumpara kay Li Bindian, siya ay medyo mas malala. Dahil sa ugali ni Jia Jindian, naramdaman ni Huang Feng na ang kabilang partido ay hindi maihahambing kay Li Bindian. Matapos makita ang mga video na ito, natural na hindi nagpapigil si Huang Feng. Hinayaan niyang kopyahin lahat ni Aho. Marahil, ang mga video na ito ay tiyak na magdudulot ng maraming sensasyon kapag sila ay inilabas. Gayunpaman, hindi kaagad inilabas ni Huang Feng ang lahat ng mga video na ito. Sa halip, naghintay siya ng balita mula sa securities company. Sa pagkakataong ito, hindi lang gustong salakayin ni Huang Feng ang kumpanya ni Pangulong Wang, ngunit gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para kumita ng kayamanan mula sa kanya. Dahil sa video ni Manager Yang, bumaba ng kaunti ang share price ni CEO Wang. Natural na hindi pakakawalan ng mga tao ni Huang Feng ang pagkakataong ito at kinuha ang isang bahagi nito. Bilang karagdagan sa bahagi na kinuha niya kahapon, si Huang Feng ay mayroon na ngayong maraming bahagi sa kanyang mga kamay. Pagkatapos noon, gumawa nga si CEO Wang ng ilang emergency public relations. Bagamat hindi nito lubusang nalutas ang problema, pinatatag nito ang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya. Pagkatapos nito, kumuha si CEO Wang ng pera para bilhin muli ang mga share para mas maging matatag at mapataas pa ang presyo ng share. Sa oras na ito, natural na hindi hahayaan ng mga tao ng kumpanya ng securities na ipinagkatiwala ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Sinamantala nila ang pagkakataon na ibenta ang isang bahagi ng mga pagbabahagi. Ang lahat ng ito ay binili kahapon at naibenta sa mataas na presyo. Dahil alam niyang natapos na ng kumpanya ng securities ang aksyon, hinayaan ni Huang Feng si Aho na ilagay ang mga video na yun sa internet. Para sa mga babaeng celebrity, si Huang Feng pa rin ang nag-censor sa kanila. Para naman kay President Wang, hindi gaanong magalang si Huang Feng at hinayaan siyang maging celebrity kahit minsan. President Wang, ito ay hindi maganda. Ang internet. Ang sekretarya ni Pangulong Wang ay muling pumasok sa opisina ni Pangulong Wang sa takot at sinabi.
Masyadong tamad si Pangulong Wang na pag-alitan siya sa pagkakataong ito. Tsaka, sa pagtingin sa kanya, parang may nangyari na naman. Ipinatawag lang niya ang iba pang mga shareholder upang pag-usapan ang stock, kaya hindi niya alam ang tungkol sa mga bagay sa internet. Anong nangyari sa internet? Sabihin mo dali, sabi ni President Wang habang binubuksan ang computer. Maraming video mo sa internet, sabi ng kalihim. Mga video. Natigilan sandali si Pangulong Wang. Tapos, sobrang sama ng pakiramdam niya. Sa oras na ito, naka-on na ang kanyang computer. Pa-impulse siyang nagbukas ng portal. Sa itaas ay isang video, at ang bida ng video ay siya. Nang makita ni Pangulong Wang ang nilalaman ng video, biglang naging itim ang kanyang paningin. Tapos, naramdaman niyang medyo nanginginig ang katawan niya, parang hihimatayin na siya. Presidente Wang, Pangulong Wang. Mabilis na humakbang ang kalihim upang suportahan si Pangulong Wang at nagtanong ng may pag-aalala. Magwala ka, marahas na itinulak ni Chief Wang ang kanyang sekretarya. Nakadikit ang kanyang mga mata sa video sa internet. Sigurado na siya ngayon na may nanggugulo sa kanya sa likod niya, tulad ng naunang video ni Director Yang. Gayunpaman, ang video sa pagkakataong ito ay mas malakas. Hindi lang siya isinama nito, marami rin itong babaeng celebrity sa kanyang kumpanya. Ito ay tiyak na isang iskandalo, isang malaking iskandalo. Go and call the shareholders back. I want to have a meeting. Mahinang sabi ni President Wang sa kanyang sekretarya. No need, nandito na tayo. Sa oras na ito, muling lumitaw sa opisina ni Pangulong Wang ang mga shareholder na kakaalis lang. This time, mas pangit ang mukha nila. Ang nangungunang shareholder ay ang pinakamalaking shareholder bukod kay Pangulong Wang. Tiningnan niya si Pangulong Wang na may malungkot na mukha at sinabing, kailangan mong maging responsable sa bagay na ito. Kung hindi dahil sa iyo, ang kumpanya ay hindi magkakaroon ng ganoong bagay. Ako, nakita ni Pangulong Wang na hinamon ang kanyang awtoridad at gustong pabulaanan. Gayunpaman, ang iba pang mga shareholder na naruroon ay lahat ay nakatingin sa kanya na may parehong pangit na mukha. Alam niyang, walang kwenta ang sasabihin niya. Ang mga shareholder na ito ay malamang na kinasusuklaman siya ngayon. Kinasusuklaman nila si Lee Bingyun at umalis dahil ang pag-alis ni Lee Bingyun ay makakasama sa kanilang mga interes. Ngayon, dahil sa sarili niyang dahilan, nawalan din sila ng interes. Natural, hindi sila magiging mabait sa kanya. Sa tingin ko, mas mabuting umalis ka sa posisyon na iyon. Nagpatuloy ang shareholder. Nakita ni Pangulong Wang na ang iba pang mga shareholder ay tila may parehong ideya. This time, hindi na niya napigilan. Napaluwa siya ng isang bibig ng dugo at nawala ng malay. Gayunpaman, tanging ang kanyang sekretarya lamang ang sumisigaw sa pinangyarihan upang suriin siya. Samantalang ang ibang shareholders, malamig ang tingin sa kanya. Wala silang intensyon na tumulong. Hindi nagtagal, nang ipadala sa ospital si Pangulong Wang, naglabas kaagad ng pahayag ang kumpanya. Ang dating chairman at general manager ay nagbitiw sa lahat ng dati niyang posisyon dahil sa kadahilan ng pangkalusugan. Tuluyang nawala ng kapangyarihan si Pangulong Wang. Kabanata 956. Hindi ko ini-expect na marami kang pakulo. Sa gabi, muling naghapunan si Li Huaiman at ang kanyang kapatid na babae kasama si Huang Feng. Nakangiting sabi ni Li Huaiman kay Huang Feng. Kung tutuusin, kinasasangkutan ng bagay na ito ang kanyang ate. Kaya, kahit na walang ginawa si Li Huaiman sa kanyang sarili, binigyan niya pa rin ng pansin ang bagay na ito. Natural, alam niya kung ano ang nangyari kay CEO Wang. Masasabing mula pa noong unang video sa umaga, nagsimulang maging masigla si CEO Wang. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na gustong makita ng CEO Wang dahil hindi maganda ang balita para sa kanya at sa kanyang kumpanya. Alam din ni Li Huaiman ang nangyari kay CEO Wang. Siyempre, hindi siya naniniwala na magbibitiw si CEO Wang dahil sa kanyang kalusugan. Malinaw, ang kanyang pagbibitiw ay may kinalaman sa video sa internet, at hindi ganoon kahirap hulaan kung sino ang gumawa ng video na iyon. Wala akong ginawa, si Bingyun kayang tumstigo. Naglalaro ako for the past 2 days. Baka may hindi nagkagusto sa kanya at nag-upload ng video. Sabi ni Huang Feng habang kumakain. Sige, stop pretending with me. Hindi kita papanagutin sa kahit ano. Sinabi ni Li Huaiman kay Huang Feng. Alam niyang ayaw ni Huang Feng na magdulot ng gulo.
Pagkatapos ng lahat, nahack ni Huang Feng ang maraming malalaking website ngayon. Kung papanagutin siya ng mga website na iyon, mahihirapan si Huang Feng. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang mga website na iyon ay tila hindi alam na ang bagay na ito ay may kinalaman kay Huang Feng. Speaking of which, ang iyong mga kasanayan sa pag-hack ay talagang kamanghamanghang, sabi ni Li Huaiman. Upang makapag-hack ng napakaraming malalaking website ng sabay-sabay at makontrol ang mga ito, malinaw na hindi karaniwan ang mga kasanayan sa pag-hack ni Huang Feng. Dahil si Huang Feng ang dumating kay Yang Cheng mag-isa, natural na iniisip ni Li Huaiman na si Huang Feng ang may gawa nito. Kaya lang, hindi ito itinanggi ni Huang Feng. Naniniwala siya na hindi ihahayag ni Li Huaiman ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, medyo napahiya si Huang Feng nang purihin ni Li Huaiman ang kanyang kakayahan sa pag-hack. Pagkatapos ng lahat, ito ay trabaho ni Hu. Wala itong kinalaman sa kanya. Huwag kang masyadong mahinhin. Sinabi ni Li Huaiman, hindi mo alam kung gaano karaming tao ang sumasamba sa iyo ngayon. Gusto nilang malaman ang iyong pagkakakilanlan at makita kung anong uri ka ng eksperto para magkaroon ng ganoong kasanayan, sabi ni Li Huaiman. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Hanggat walang sinasabi si Li Huaiman at ang kanyang kapatid na babae, naniniwala si Huang Feng na walang makakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Ang mga kakayahan ni Hu ay mapagkakatiwalaan. Gayunpaman, maganda ang ginawa mo sa Hail Cloud Company sa pagkakataong ito, sabi ni Li Huaiman. Sa pagkakataong ito, dahil sa mga aksyon ni Huang Feng, hindi lamang napigilan ni Pangulong Wang ang kanyang posisyon, ngunit ang kanyang personal na reputasyon ay lubos ding nasira. Maging ang kumpanya niya, bagamat kinuha na ito ng iba, ay hindi na kasing lakas ng dati. Kung tutuusin, napakahirap para sa kanya na mabawi ang kanyang dating lakas pagkatapos ng isang malaking eskandalo. Matapos ang iba pang mga shareholder ay maupo sa kapangyarihan, nakipag-ugnayan sila kay Li Bingyuan. Nais nilang hikayatin si Li Bingyuan na bumalik muli. Kung makakabalik si Li Bingyuan sa oras na ito, magandang balita ito para sa kanilang kumpanya. Sa kasamaang palad, determinado si Li Bingyuan na umalis. Kahit paano nila siya hikayatin, hindi na siya handang bumalik. Ayaw na niyang bumalik dati. Ngayong nagkaroon ng ganoong iskandalo ang kumpanya, natural na ayaw na niyang magpatuloy pa sa kumpanyang iyon. Walang magawa ang mga shareholder na iyon. Sa huli, maaari lamang nilang piliin na hayaang umalis si Li Bingyuan. Sa oras na ito, ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ay ang patatagin ang sitwasyon ng kumpanya. Kung patuloy silang masasangkot sa problema ni Li Bingyuan, wala itong maitutulong sa kanila. Bukod dito, kung hindi malulutas ang problema ni Li Bingyuan, ang media at ang atensyon ng pangkalahatang publiko ay palaging nasa kanila. Pero ngayon, halatang ayaw nila ng masyadong atensyon. Pinakamabuting hayaang huminahon ang mga bagay. Kaya naman, pagkatapos ng negosasyon ng dalawang panig, mapayapang tinapos ng dalawang panig ang kontrata. Ang kontrata ni Li Bingyuan ay wala ng mahabang panahon. Ang mga shareholder na iyon ay orihinal na gustong magbayad ni Li Bingyuan ng pera, ngunit matatag silang tinanggihan ni Huang Feng. Sa huli, maaari lang nilang piliin na maghiwalay ng mapayapa. Hindi na kinailangan ni Li Bingyuan na magbayad ng 1 sentimos at nabawi ang kanyang kalayaan. Masasabing ang paghawak ni Huang Feng sa usapin ni Li Bingyuan ay lubos na nasiyahan sa ama at kapatid ni Li Bingyuan. Ang hindi nila alam ay ginamit din ni Huang Feng ang pagkakataong ito para salakayin si Pangulong Wang at kumita rin ng malaki. Huang Feng, kailan itatayo ang kumpanya mo? Hindi na ako makapaghintay, sinabi ni Li Bingyuan kay Huang Feng. Ngayong nabawi na niya ang kanyang kalayaan, gusto niyang makipagtulungan kay Huang Feng sa lalong madaling panahon. Nakatatag na ang kumpanya, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, hindi mo kailangang magmadali sa trabaho pansamantala. Maaari kang magpahinga sa bahay sandali. Kung tutuusin, ang kumpanya ay kakatatag pa lang. Maraming mga bagay na walang kwenta. Walang paraan para opisyal na magsimula ng trabaho pansamantala. Ang kumpanya ng libangan ni Huang Feng ay talagang naitatag sa tulong ni Zheng Shuai. Gayunpaman, tulad ng sinabi niya, marami pa ring mga bagay na dapat gawin ngayon. Ang dekorasyon ng kumpanya, ang mga signboard ng mga tauhan ng bawat unit, at maging ang ilang mga artista ay kailangang harapin. Ang mga bagay na ito ay kailangang harapin.
Wala talagang paraan para opisyal na magsimulan ng trabaho sa ngayon. Oh, so ayan, si Lee Bing-gyan ay may ilang pinagsisisihan, ngunit naiintindihan niya. Sasamantalahin niya ang oras na ito para magpahinga. Tuwang-tuwa si Lee Hua-aiman na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay maaaring manatili sa bahay. Matapos malaman na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay magtatrabaho sa kumpanya ni Huang Feng, ngumiti siya at binalaan si Huang Feng na huwag ay bully ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung hindi, hindi niya ito pakakawalan. Sa Demigods and Semi-Devils World, matapos iligtas ng iba si Duan Yu mula sa Thousand Calamity Valley, dinala ulit siya doon ni Yu Laosan. Doon, nakuha niya ang panloob na kapangyarihan ni Yun Zhonghe, Yu Laosan, at ng iba pa ng nagkataon. Dahil sa sobrang pag-absorb ng sobrang lakas sa loob ng isang beses, may kakaibang nangyari sa katawan ni Duan Yu. Hindi niya nakayanan ang biglang pagtaas ng lakas ng loob na para bang sisibog na siya anumang oras. Ang mga magulang ni Duan Yu ay likas na nag-aalala. Para naman sa tiyuhin ni Duan Yu, ang emperador ng Dali Kingdom, si Duan Zhengming, upang mailigtas si Duan Yu, dinala niya siya sa Heavenly Dragon Temple upang humingi ng tulong sa mga kilalang monghe doon. Gusto niyang tulungan nila si Duan Yu. Sa harap ng isang malakas na kalaban, ang siglong prestihiyo ng Heavenly Dragon Temple ay nasa bingit ng pagbagsak. Talagang sinasayang mo ang iyong kapangyarihan dito. Biglang narinig ang boses ni Master Kurong. Si Master Kurong ay martial uncle ni Duan Zhengming. Nang makita siya ni Duan Zhengming, mabilis siyang lumapit at yumuko. Hindi ko alam na nandito pala si Master Kurong. Ipagpaumanhin mo ang kabastusan ko. May hierarchy sa lahat. Malapit na ang appointment ng State Preceptor ng tubo. Zhengming, dahil nandito ka, dapat mong tingnan ang mga detalye, sabi ni Master Kurong. Kabanata 957. Hindi nang ahas si Duan Zhengming na suwayan ang kahilingan ni Master Kurong, kaya agad siyang yumuko at kinilala ito. Ang pangalan ng Tufan State Preceptor na ito ay Jiu Mazi. Nabalitaan ko na mayroon siyang natatanging kasanayan sa martial arts at bihasa sa Budismo. Sa sandaling ito, isang kilalang monghe ang nagbigay ng liham ng pagbisita ni Jiu Mazi kay Duan Zhengming. Ang kanyang mga natamo sa martial arts ay hindi pangkaraniwan, at siya ay interesado sa lahat ng Katanji tanging martial arts sa mundo, sabi ni Master Kurong. Sa sandaling ito, ang kilalang monghe na nagsalita kanina ay tumingin kay Duan Zhengming ng mahigpit at sinabing, nandito siya para sa Six Pulses Divine Sword. Ang Six Pulses Divine Sword. Nagulat si Duan Zhengming. Ang alam ko lang ay isa ito sa mga nawalang teknik ni Dali. Meron ba talagang ganyang sword technique? Narinig na ni Duan Zhengming ang tungkol sa prestihiyo ng Six Pulses Divine Sword noon, ngunit hindi pa niya nakita ang sword technique noon. Kaya naman, laking gulat niya nang marinig niya itong binanggit ng kilalang monghe mula sa Heavenly Dragon Temple. Ang Six Pulses Divine Sword ay isang malalim na martial art na gumagamit ng kapangyarihan ng daliri ng isang tao upang kontrolin ang mahahalagang chi, at ito ay may kakayahang saktan ang isa ng hindi napapansin. Ito ay higit na nakahihigit kaysa sa Wanyang Finger, ngunit walang sinuman ang nakapag-master nito sa halos isang siglo, paliwanag ni Master Kurong. Ang kilalang monghe sa tabi ni Master Kurong ay nagsabi na may hiya sa kanyang mukha. Nahihiya akong sabihin na ang banal na kasulatan ay nakatago sa ating templo, ngunit walang sinuman ang nakayanan ang banal na pamamaraan na naitala dito. Hindi nakakagulat na si Jiu Mazi ay napakawalang takot. Ang layunin ng pagbisita ni Jiu Mazi sa pagkakataong ito ay malinaw na nakasaad sa sulat. Ito ay dahil ang kanyang matalik na kaibigan na si Merongbo ay mahilig sa Six Pulse Godly Sword noong siya ay nabubuhay pa. Gayunpaman, hanggang sa kanyang kamatayan, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makita ito. Bilang mabuting kaibigan, gusto niyang tulungan siyang matupad ang kanyang hiling. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Tianlong Temple para sa Six Pulse Godly Sword at handang sunugin ito sa harap ng libingan ni Merongbo. Gayunpaman, si Duan Zhengming man o ang mga kilalang monghe mula sa Heavenly Dragon Temple, hindi sila naniwala sa kanyang pahayag. Sa kasalukuyan, 6 na tao lang ang nagsasanay ng Six Pulses Divine Sword para mabilis itong makamit. Sa kasamaang palad, kaming 5 lang ang makakaintindi ng teknik sa Heavenly Dragon Temple, sabi ni Master Kurong.
Master Kurong, handa akong magsanay ng Six Pulses Divine Sword kasama ang aking mga nakatatandang kapatid. Sana ay maawa ka at ahit mo ang aking ulo. Itinaas ni Duan Zhengming ang kanyang kamiseta at lumuhod sa likod ni Master Kurong. Bagamat si Duan Zhengming ang emperador, hindi niya kailanman pinabayaan ang kanyang martial arts. Sa makatuwid, ang kanyang martial arts ay halos kapareho ng matataas na monghe ng Tianlong Temple. Siya ay ganap na kwalipikado at may kakayahang maunawaan ang Six-Pulse Godly Sword. Tumango si Master Kurong at nagsagawa ng tonsure para kay Duan Zhengming. Maaaring dumating ang State Preceptor ng Tibet ngayong gabi, kaya ibibigay ko sa iyo ang Buddhist na pangalan ng Benchen, sabi ni Master Kurong kay Duan Zhengming, na nakaluhod sa harap niya. Salamat, Masters Junior Kurong, sabi ni Duan Zhengming. Dahil malapit nang dumating si Jiu Mazi, hindi na naglakas loob si Master Kurong. Sinabi niya kay Duan Zhengming, sa 6 na pulso ng Six Pulses Divine Sword, tututukan mo ang pag-atake sa Han Shaoyang Sanjiao Meridian. Nang walang karagdagang abala, magsimula na tayo. Tumango si Duan Zhengming, pagkatapos ay nagsimula siyang magsanay ng sword manual ng Six Pulses Divine Sword ayon sa scroll. Ang iba pang mga monghe ay nagsanay din kasama niya upang sila ay maging masanay sa Six Pulses Divine Sword bago dumating si Jiu Mazi. Sa sandaling ito, si Duan Yu, na hindi pinansin, ay nagsimula ring magsanay ayon sa manual ng espada na nakasabit sa dingding. Marahil ito ay para maibsan ang kanyang sakit o para ilihis ang kanyang atensyon, ngunit nagsimulang mag-practice si Duan Yu habang nakatingin siya sa manual. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman niyang sesabog na ang kanyang katawan, na lalong nagpahirap sa kanyang pakiramdam. Yuir, anong meron? Mabilis na tanong ni Duan Zhengming dahil sa pag-aalala. Nakatingin ako sa pulang linya sa painting ni Grand Uncle Master, pero pakiramdam ko sesabog na ang dibdib ko, sagot ni Duan Yu na namumula ang mukha. Yuir, sumama ka sa akin, sabi ni Master Kurong kay Duan Yu pagkatapos niyang marinig ang sinabi nito. Tumango si Duan Yu at sumunod kay Master Kurong. Sa kabilang banda, inalis ni Master Kurong ang 6 na sword manual at sinabi kay Duan Yu, na nasa tabi niya, sino ang nakakaalam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Ito ay depende sa iyong kapalaran. Sa sandaling ito, ang pambansang preceptor ng Tibet ay dumating sa pasukan ng Heavenly Dragon Temple. Tama ang hula ni Duan Zhengming at ng iba pa na wala ang pambansang preceptor upang tuparin ang huling hiling ng kanyang matalik na kaibigan na si Merong Bo. Sa halip, nadama niya na ang Tibet ay dapat ang pinakamahusay sa martial arts sa mundo, at ang martial arts ng ibang mga bansa ay hindi maihahambing dito. Sa pagkakataong ito, ang pambansang preceptor ay umalis sa Tibet upang matutunan ang lahat ng Katanji tanging martial arts sa mundo, pagkatapos ay lumpo silang lahat. Sa ganoong paraan, walang martial arts ng ibang bansa ang maihahambing sa Tibet. Sa pagkakataong ito, ang Heavenly Dragon Temple ang una niyang hinto. Sa kabilang panig, naramdaman din ni Master Kurong na dumating na ang pambansang preceptor ng Tibet, kaya tinanong niya ang kanyang disipulo tungkol sa paglilinang ng Six Pulses Divine Sword. Ang labanang ito ay nauugnay sa reputasyon ng Heavenly Dragon Temple sa daan-daang taon, kaya hindi sila maaaring maging pabaya. Master, hindi ako masyadong marunong dito, pero sa tingin ko kaya ko nang harapin ang kalaban ngayon. Tumugon ang isa sa mga kilalang monghe. Hindi sila masama sa unang lugar, at sila ay may sapat na talento. Kahit na hindi nila ma-cultivate ang kumpletong Six Pulses Divine Sword, hindi magiging problema para sa kanila na magpakadalubhasa sa isang aspeto. Napakabuti, Benyin, sabi ni Master Kurong, pumunta ka at kilalanin si Jiu Mazi sa ibaba ng 3 pagoda. Oo, tumugon ang kilalang monghe na may pangalang Budista na Benyin. Pagkatapos, ang lahat ay nagtungo sa 3 pagodas upang salubungin doon si Jiu Mazi. Si Duan Yu naman, kanina pa niya siya sinusundan. Pagbati, Senior Master, ako si Jiu Mazi mula sa Tibet. Binati ni Jiu Mazi si Master Kurong bilang junior nang makita siya. State Preceptor, kaya ikaw. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagtanggap sa iyo mula sa malayo. State Preceptor, mangyaring umupo, sabi ni Master Kurong. Ayon kay Buddha, walang kapanganakan, walang pagkasira, walang dumi, at walang kadalisayan.
Mabagal ako, at hindi ko maintindihan ang pag-ibig at puot, buhay at kamatayan. Hindi ko inaasahan na pumanaw ng ganoon kaga ang matandang Mr. Merongbo. Sigurado akong nabasa mo ang aking sulat. Nahirapan ba ang aking hiling sa inyong templo? Mga matatanda, mangyaring maging merciful. Umupo si Giumazi at binanggit muli ang layunin ng kanyang pagbisita. It's fate that you were acquainted with Mr. Merong. Since it's over, why insist on it? Noon, nireranggo ni Mr. Merong ang Six Pulses Divine Sword ng dali ng Heavenly Dragon Temple bilang ang pinakamahusay na sword art sa mundo. Sinabi rin niya na ito ang pinakamalaking pagsisisi niya na hindi niya ito makita sa kanyang buhay, sabi ni Giumazi. Bakit hindi personal na dumating noon si Mr. Merong? Tanong ng kilalang monghe. Hehe, alam ni Mr. Merong na ang Six Pulses Divine Sword ang yaman ng templo mo, kaya hindi convenient para sa kanya na hiramin ito. Ang pamilya ni Dali Duan ang Imperial Family, pero hindi nila nakalimutan ang code ng kapatiran sa martial world. Mahal nila ang mga tao at tinulungan nila ang mga tao, kaya hindi komportable para sa kanya na magnakaw si Giumui, sabi ni Giumui. Dahil matalik kayong magkaibigan ni Mr. Merong noong siya ay nabubuhay, dapat ay sinunod mo ang kanyang kalooban. Hindi ito kumbinyente para sa iyo na humiram, at hindi mo dapat kinuha ito ng puwersahan. Kasalanan ko. Nasabi ko na noon na dahil hindi kaya ni Mr. Merong ang sarili ko, gagawin ko ito sa ngalan niya. Ang tunay na lalaki ay hindi nagsisisi sa kanyang mga salita. Nakipagtalo si Giumazi. Kabanata 958. Habang ang kilalang monghe ng Heavenly Dragon Temple at si Giumazi ay nagkakaroon ng tahimik na labanan ng mga salita, si Duan Yu ay lihim na nililinang ang Six Pulse Legendary Sword sa ilalim ng tagubili ni Master Kurong. Huwag kang magmadali, pagsanayan mo sila isa-isa. Alam ni Master Kurong na medyo kritikal ang sitwasyon, at maliwanag na nasasabi rin ni Duan Yu, kaya mukhang balisa siya. Gayunpaman, inaliw pa rin ni Master Kurong si Duan Yu at sinabihan siyang huwag mabalisa. Natural na alam niya na ang mas pagmamadali ay nangangahulugan ng mas kaunting bilis. Tumango si Duan Yu, at unti-unting nawala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nagsimula siyang mag-focus sa pagbabasa ng sword manual ng Six Pulse Legendary Sword ng paisa-isa at sinubukan niyang isaulo lahat. Sa kabilang panig, ang kilalang monghe mula sa Heavenly Dragon Temple at Giumazi ay nagkaroon ng exchanged pointer. Si Giumazi ay talagang isang henyo sa martial arts dahil hindi siya nahulog sa isang halatang kawalan kahit na siya ay kinubkob ng maraming kilalang monghe mula sa Heavenly Dragon Temple. Nang gumawa si Master Kurong ng kanyang hakbang ay natalo si Giumazi. Ang Zen technique ni Master Kurong ay hindi pangkaraniwan, at ako ay labis na humanga, sabi ni Giumazi. Ngunit ang Six Pulse Legendary Sword ay talagang isang hindi nararapat na reputasyon. Anong ibig mong sabihin? Liwanagin mo naman ako, tanong ni Senior Monk Benyin. Noon, hinangaan ni Mr. Merong ang swordsmanship ng Six Pulse Legendary Sword, hindi ang sword formation ito. Ang sword formation ng Heavenly Dragon Temple ay makapangyarihan, ngunit ito ay kapantay lamang ng Shaolin Temple's Luohan Staff Formation at ng Kunlun Sect's Chaos Sword Formation. Mukhang hindi ito isang walang katulad na pamamaraan ng espada, sabi ni Giumazi. Sabi ni Giumazi, hindi niya kailanman aaminin na natalo siya ng Six Pulse Godly Sword. Sa kanyang puso, siya ang pinakamakapangyarihang eksperto sa mundo. Sword technique man o sword formation, nanalo ka ba sa saber at sword competition ngayon lang, o nanalo ba ang Heavenly Dragon Temple? Nangunguna ang iyong templo sa unang labanan, ngunit sa palagay ko ay mananalo ako sa ikalawang labanan. Confident na sabi ni Giumazi. Siya ay isang martial arts genius mula noong siya ay bata pa. Kung hindi, imposible para sa kanya na matuto ng maraming martial arts sa edad na ito. Sa makatuwid, bagamat nakaranas siya ng ilang pagkatalo ngayon, mayroon siyang kaunting pag-unawa sa Six Meridian Swordsmanship. Bukod dito, ang mga taong ito ay gumagamit ng Six Meridian Swordsmanship ng magkasama. Wala sa kanila ang maaaring gumamit nito ng kasing ayos ng isang tao. Naturally, mas madaling natagpuan ni Giumazi ang mga bahid. Halatang naiintindihan din ito ni Master Kurong, kaya alam niyang dahado sila nang muli silang mag-away. Kung matalo sila,
kailangan nilang ibigay ang Six Pulse Legendary Sword, na hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos ng lahat, ang Six Pulse Legendary Sword ang nawala, at hindi niya matanggap iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay kailangan nilang ibigay, ang Heavenly Dragon Sword, na hindi katanggap-tanggap. Kung matatalo sila, kailangan nilang ibigay ang Six Sword, na hindi katanggap-tanggap, ang Heavenly Dragon ay. Gayunpaman, kung hindi niya ito ibibigay kay Geomazi, masisira nito ang reputasyon ng Sky Dragon Temple. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Geomazi. Si Master Kurong, na nasa dilema, ay napatingin kay Duan Yu, na nasa tabi niya. Sa puntong ito, natapos na ni Duan Yu ang pagbabasa ng Sword Manual ng Six Pulse Divine Sword. Kung gaano karami ang natutunan niya, hindi sigurado si Master Kurong, ngunit wala nang mahabang panahon para mag-alinlangan siya. Sa makatuwid, kinuha ni Master Kurong ang Sword Manual ng Six Pulses Divine Sword mula sa kamay ni Duan Yu at sinunog ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang daliri. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang Sword Manual ay unti-unting nasunog at naging abo. Gayunpaman, natarante si Master Kurong nang mapansin niyang parang iba ang Six Pulse Legendary Sword noong susunugan na niya ito. Gayunpaman, ginamit niya ang marami sa kanyang panloob na kapangyarihan upang pigilan si Geomazi na agawin ito sa kanya kanina, kaya mabilis na nasunog ang Sword Manual. Sa isang kisap mata, ang Sword Manual ay naging abo at natangay ng hangin. Kung gaano kalalim ang martial arts ni Geomazi, hindi siya makapag-react sa oras. Anong nangyayari? O pinaglalaroan ako ng mga mata ko? Naisip ni Master Kurong sa kanyang sarili, malinaw kong nakita ang isang malaking pagbabago sa manual ng espada ngayon, ngunit ito ay nasusunog sa harapan ko. Kahit na may magtangkang agawin ito, hindi ko ito palalampasan, lalo pa ang katotohanan na ito ay nasusunog pa rin. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon dahil ang Sword Manual ay ganap na nawala, kaya't si Master Kurong ay mananatili lamang ang pagdududa sa kanyang puso. Magpakailanman. Sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto ni Geomazi na ang Heavenly Dragon Temple ay gumawa ng ganoong matinding bagay upang pigilan siya sa pagkuha ng Sword Manual ng Six Pulse Legendary Sword. Hindi na kailangang sabihin, siya ay galit na galit, ngunit sa parehong oras, naramdaman niya na ito ay isang awa. Bago pumunta rito, si Ouyangmang ay may ilang pagdududa tungkol sa Six Pulses Magical Sword dahil hindi siya sigurado kung ito ay kasing lakas ng nabalitaan. Pagkasabi nito, pagkatapos maranasan ang pagbubuo ng espada kanina, natitiyak niya na ito ay isang pambihirang divine technique. Maliwanag na ang anim na tao, kabilang si Master Kurong, ay hindi nag-practice ng Six Pulses Magical Sword sa sukdulan. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay alam lamang ng isang pulso, kaya hindi sila pamilyar sa pamamaraan kapag sila ay nagtutulungan. Gayunpaman, natalo pa rin siya sa pagbuo ng espada na ito. Bagamat hindi niya inamin, naiintindihan na niya ang kapangyarihan ng Six Pulse Godly Sword. Kung kakayanin niya ang lahat ng Six Pulse Godly Sword, tiyak na tataas ang kanyang lakas. Bukod dito, ang Six Pulse Godly Sword ay malinaw na isang ganap na sining. Paano siya na interesado sa lahat ng Katanji tanging martial arts sa mundo, ay handang bitawan ang martial art na ito. Gayunpaman, sinunog ni Kurong, ang matandang kalbo na asno, ang Sword Manual ng Six Pulse Legendary Sword sa harap niya, na talagang nakakagalit. Sa huli, hindi na kinaya ni Geomazi, ngunit ayaw niyang pumunta rito ng walang kabuluhan, kaya binalak niyang hulihin si Duan Zhengming kapag umalis siya. Ngayon lang niya nakilala ang pagkakakilanlan ni Duan Zhengming, kaya hindi masamang manghuli ng emperador dahil hindi niya nakuha ang nawalang sining. Gayunpaman, malinaw na ayaw ni Duan Yu na makita ang kanyang tiyuhin na banihag, kaya umakyat siya upang iligtas si Duan Zhengming mula kay Geomazi. Sa panahon ng pagliligtas, hindi sinasadyang ginamit ni Duan Yu ang Six Pulse Legendary Sword, na ngayon lang niya natutunan at hindi masyadong pamilyar. Dahil dito ay nagliwanag ang mga mata ni Geomazi dahil hindi niya inaasahan na natutunan ng bata ang Six Pulse Legendary Sword. Dahil nasira ang Sword Manual, bakit hindi ko makuha ang bata? Pagkatapos ng lahat, ito ay isang buhay na Sword Manual. Kudlit. Sa pag-iisip na iyon, sinamantala ni Geomazi ang katotohanan na ang iba ay hindi handang makipaglaban kay Duan Yu.
Sa panahon ng laban, sinadya niyang lumayo sa mga tao mula sa Heavenly Dragon Temple. Natutunan ni Duan Yu ang Six Pulse Legendary Sword, kaya hindi siya katugma ni Geomazi sa ngayon. Sa makatuwid, sa huli, nahuli siya ni Geomazi sa harap ng lahat. Matapos mahuli ni Geomazi si Duan Yu, hindi siya nanatili rito at nagmamadaling umalis sa Dali Kingdom kasama ang kanyang mga tao. Kabanata 959. 2 araw nang wala si Huang Feng, hindi ko alam kung kailan siya babalik. Siguradong nag-e-enjoy ang halimaw na iyon hanggang sa makalimutan niya ang bahay kasama si Li Bingtian sa tabi niya. Sa gabi, pagkatapos maligo, hindi bumalik si Bai Xiaoro sa sarili niyang silid. Sa halip, pumunta siya sa silid ni Huang Feng. Pagkatapos makipagtalik kay Huang Feng, nalaman niyang lumalakas ang kanyang attachment kay Huang Feng. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan noon. Kahit na hindi niya ito sinabi ng malakas kay Huang Feng, napakalinaw niya sa kanyang sariling mga iniisip. Marahil ay dahil matagal na siyang nag-iisa. Wala siyang kaibigan o kamag-anak. Biglang nagkaroon ng ganoong relasyon kay Huang Feng, nalaman ni Bai Xiaoro na siya ay nagiging mas hindi balanse. Noong nakaraan, natatakot si Huang Feng na umalis siya. Ngayon, naunawaan ni Bai Xiaoro na kung ayaw sa kanya ni Huang Feng, siya ay magiging labis na malungkot. Matapos pumunta si Huang Feng sa Yang City, ang puso ni Bai Xiaoro ay napuno ng pananabik para sa kanya. Dahil nabasag na ang window paper, natutulog si Bai Xiaoro sa kwarto ni Huang Feng nitong nakaraang 2 araw dahil sobrang namiss niya si Huang Feng. Hindi dahil hindi siya natulog sa kwarto ni Huang Feng noon, kaya wala siyang naramdamang mali. Bukod dito, naramdaman niya ang bakas ng aura ni Huang Feng nang matulog siya rito. Gayunpaman, dahil hindi niya makita ang totoong tao, hindi komportable ang puso ni Bai Xiaoro. Inaasahan din niya ang maagang pagbabalik ni Huang Feng. It's all because of you, hindi naman ako ganito dati, reklamo ni Bai Xiaoro. Noong nakaraan, siya ay isang tao na walang pakialam sa anumang bagay. Noong nagsasagawa siya ng misyon, hindi siya masyadong nag-iisip. Ngunit ngayon, nalaman niyang kapag wala siyang magawa, palagi niyang iniisip si Huang Feng. Kahit sa kanyang panaginip, madalas niyang napapanaginipan si Huang Feng. Hindi pa ito nangyari noon. Dahil dito, naunawaan ni Bai Xiaoro ang kahalagahan ni Huang Feng sa kanyang puso. Naging bahagi na siya ng buhay niya. Habang si Bai Xiaoro ay nakahiga sa kama at naramdaman ang aura ni Huang Feng, bigla siyang nakakita ng kislap ng liwanag sa ilalim ng kama ni Huang Feng. Sigurado siyang hindi siya pinaglalaroan ng mga mata nito. Kahit na iniisip niya si Huang Feng, nananatili pa rin siya sa kanyang pagbabantay. Sa makatuwid, nang lumitaw ang liwanag, natuklasan niya ito. Ano ito? Biglang umupo si Bai Xiaoro mula sa kama ni Huang Feng, puno ng pagdududa. Pagkatapos noon, mabilis na bumaba si Bai Xiaoro sa kama at yumuko para tumingin sa ilalim ng kama ni Huang Feng. Natuklasan niya na isa lang ang nasa ilalim ng kama ni Huang Feng, at iyon ay ang malaking storage box. Maliban doon, wala nang iba. Hindi kaya dito nang gagaling ang liwanag. Sabi ni Bai Xiaoro sa sarili habang inilalabas ang malaking storage box. Titingnan ko lang ang mga gamit ni Huang Feng. May mali ba doon? Susuriin na sana ni Bai Xiaoro ang storage box ni Huang Feng, ngunit biglang huminto. Bakas sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay sa loob ay tiyak na mga bagay ni Huang Feng. Si Huang Feng ay wala dito. Mukhang hindi maganda para sa kanya na tingnan ang kanyang mga gamit nang walang pahintulot niya. Titignan ko lang, hindi ko kukunin ang mga gamit niya. Tsaka hindi naman dapat yung mga bagay na nasa loob ng storage box ay hindi nakikita. Inaliw ni Bai Xiaoro ang sarili. Ang pangunahing dahilan ay masyado siyang na-curious sa liwanag ngayon. Kaya naman, kung hindi niya ito titingnan, hindi siya komportable sa kanyang puso. Bukod dito, tulad ng sinabi niya, ang mga kahon ng imbakan ay karaniwang ginagamit upang mag-imbak ng sari-sari. Tunay na mga pribadong bagay ay hindi ilalagay sa loob. Matapos makahanap ng magandang dahilan para sa kanyang sarili, binuksan ni Bai Xiaoro ang takip ng storage box. Pagkatapos noon, natuklasan niya na maraming bagay sa loob. Ang kahon ay puno ng mga bagay. Bukod dito, ito talaga ang naisip niya. May mga sari-sari sa loob. May mga magazine, damit, prutas, at iba pa.
Gayunpaman, ang lahat ng mga bagay na ito ay may isang bagay na karaniwan. Ang mga ito ay napakaliit at hindi sumasakop ng maraming espasyo. Sa makatuwid, mayroong maraming uri ng mga bagay na maaaring ilagay sa loob. Hoy, may mga paintings dito. Mabilis na naakit si Bai Xiaoro ng ilang scroll. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang mga bagay ay hindi malaki. Tanging ang mga balumbong ito lamang ang mahaba. Bukod dito, ang mga balumbon na ito ay inilagay sa itaas. Kaya naman, nakita niya sila sa isang sulyap. Curious na kinuha ni Bai Xiaoro ang scroll, gustong makita kung ano ang nakapinta. Dito, Six Paws Legendary Sword. Matapos makita ang mga salitang nakasulat sa tradisyonal na Chino sa scroll, bumulala si Bai Xiaoro. Gayunpaman, agad siyang tumawa. Huang Feng, saang stall mo binili ito? Ito ay talagang ilang Six Paws Legendary Sword. Mayroon bang Six Paws Legendary Sword sa mundong ito? Panipi. Malinaw, hindi naniniwala si Bai Xiaoro na ang Six Paws Legendary Sword na nakasulat sa scroll ay ang uri ng walang katulad na martial arts sa mga nobela ng Wuxia. Inisip na lang niya na biro lang iyon ng bored na tao. Gayunpaman, si Bai Xiaoro mismo ay nagil-inang din ng panloob na lakas. Naturally, interesado siya sa martial arts. Ngayong wala na siyang magawa, ikinalat niya ang mga bilog na ito sa kama. Shaoxiang Sword, Shangyang Sword, Zhongchong Sword, Guanchong Sword, Shaoxiang Sword, Shao Sword. Medyo kumpleto na ito. Talagang tumutugma ito sa 6 na meridian sa kamay. Mayroong kahit isang detalyadong ruta ng sirkulasyon at isang pagpapakilala. Talagang maasikaso ang nagbibentang ito. Bulong ni Bai Xiaoro sa sarili habang nakatingin. Matapos mabuksan ang 6 na balumbon, mayroong 6 na larawan ng mga tao. Ang 6 na larawang ito ay may mga paglalarawan ng mga acupuncture point at meridian. Mayroong kahit na mga pulang linya sa mga meridian na ito na nagpapahiwatig ng sirkulasyon ng panloob na lakas. May description din sa tabi nila. Masasabing napakadetalyado nito. Nagulat ito kay Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, si Bai Xiaoro ay lubhang interesado sa martial arts. Sa makatuwid, habang tinitingnan ang mga larawan, hindi niya namamalaya na sinundan ang sirkulasyon ng mga pulang linya upang linangin. Hindi niya ito napansin. Nang matuklasan niya ito, natigilan ang buong katawan niya. Dahil, nang matuklasan niya na noong ipinapaikot niya ang kanyang panloob na enerhiya kasama ang pulang linya, talagang mayroong daloy ng enerhiya sa kanyang katawan. Nilinang niya ang long meridian ng Han Taiyin, na ang Little Shang Sword. Pagkatapos noon, naramdaman niya ang mahinang pag-iipon ng panloob na enerhiya sa hinlalaki ng kanyang kanang kamay. Kaya lang, kapag gusto niyang palabasin ang surge of inner energy, hindi niya magawa kahit anong mangyari. Bagamat hindi niya mailabas ang totoong chi mula sa kanyang hinlalaki, naalala niya ang proseso ng sirkulasyon ng napakalinaw. Ito ay eksaktong kapareho ng inilarawan sa balumbon. Hindi kaya totoo lahat ng mga balumbon na ito. Ang pamamaraan ng paglilinang na inilarawan sa kanila ay maaari talagang linangin. Ito ba talaga ang Six Paws Legendary Sword? Natigilan si Bai Xiaoro, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Kabanata 960. Sa modernong lipunan, mayroon ding pagkakaroon ng panloob na lakas at martial arts. Natural na alam ito ni Bai Xiaoro. Siya rin mismo ang nagil-inang ng panloob na lakas at martial arts. Gayunpaman, ang panloob na lakas at martial arts ay hindi kasing lakas ng inilarawan sa mga nobelang Wuxia. Tinataya ni Bai Xiaoro na kung ang martial arts sa katotohanan ay ilalagay sa Wuxia novels, ito ay higit sa isang third-rate o kahit na walang rating na martial arts. Ito ay dahil sa mga tuntunin ng kapangyarihan at bilis ng paglilinang, ang martial arts sa katotohanan at ang martial arts sa mga nobelang Wuxia ay ganap na walang kapantay. Gayunpaman, ang mga nobela ng Wuxia ay mga nobelang Wuxia lamang. Walang mag-iisip na ang walang katulad na martial arts sa mga nobelang Wuxia ay maaaring lumitaw sa katotohanan. Imposible lang. Lahat sila ay ginawa ng mga may akda ng mga nobela. Kung talagang umiiral sila, kung gayon ang mga may akda na iyon ay naging walang kapantay na mga master. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang mga taong ito ay mga ordinaryong tao lamang, mga ordinaryong tao na hindi maaaring maging karaniwan. Si Bai Xiaoro ay nagkaroon din ng parehong ideya.
Bago ngayon, hindi niya akalain na makikita niya ang martial arts sa mga nobela ng Wuxia sa katotohanan. Kaya naman, nang makita niya ang mga salitang, Six Pulse Legendary Sword, na nakasulat sa scroll, naisip niya na ito ay gawa-gawa lamang ng iba. Hindi ito maaaring totoo. Nainis din siya, kaya binuksan niya ang mga scroll na ito para tingnan. Kung normal lang ang mga oras na iyon, hindi man lang siya titingin sa kanila. Gayunpaman, ang sirkulasyon ng panloob na lakas sa kanyang katawan ay hindi isang kasinungalingan. Bagamat hindi siya sigurado na ang scroll ay talagang Six Pulse Legendary Sword, isang bagay ang tiyak. Ang martial arts na naitala dito ay maaari ngang linangin. Bukod dito, ayon sa paghatol ni Bai Xiaoro, ang martial arts sa scroll na ito ay mas malalim kaysa sa iba pang martial arts na alam na niya. Ito ay malinaw na hindi isang ordinaryong cultivation martial arts. Sa pag-iisip nito, nagkaroon ng gana si Bai Xiaoro na tawagan si Huang Feng. Gusto niyang tanungin si Huang Feng kung saan nanggaling ang scroll na ito, ano ang martial arts dito, at kung ito ba ang Six Pulse Legendary Sword o hindi. Si Bai Xiaoro ay may maraming pagdududa sa kanyang puso na gusto niyang tanungin si Huang Feng. Gayunpaman, nagpigil pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, sinilip niya ang scroll na ito. Bagamat wala siyang ibang iniisip sa simula, hindi siya nakakuha ng pahintulot ni Huang Feng. Bukod dito, naniniwala rin si Bai Xiaoro na kung gusto ni Huang Feng na malaman niya, tiyak na siya ang magkukusa na sabihin sa kanya. Hindi na niya kailangang tanungin siya. Bagamat wala siyang gana na tawagan si Huang Feng, ikinonekta pa rin ni Bai Xiaoro ang bagay na ito sa mga karaniwang aksyon ni Huang Feng. Naalala niya na 2 beses siyang natulog kay Huang Feng dito. Sa tuwing madyay gising siya kinabukasan, tinitingnan ni Huang Feng ang mga bagay sa storage box na ito. Sa oras na iyon, wala siyang pakialam, ngunit ngayon ay tila ordinaryong storage box na ito ni Huang Feng ay halatang hindi isang ordinaryong bagay. Naglalaman ito ng mahahalagang bagay ni Huang Feng. Siyempre, hindi alam ni Bai Xiaoro na maaaring palitan ng storage box na ito ang mga bagay sa ibang mga espasyo. Naisip na lang niya na ang storage box na ito ay ginamit para mag-imbak ng mga mahahalagang bagay ni Huang Feng. Tungkol naman sa mga mahahalagang bagay na ito, hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga iyon. Bilang karagdagan sa pagkagusto ni Huang Feng na tingnan ang kahon ng imbakan, labis din siyang na-curious kung paano siya biglang naging makapangyarihan. Dati, dahil gusto niyang tulungan si Huang Feng na mag-apply para sumali sa National Security Agency, inimbestigahan niya ang sitwasyon ni Huang Feng. Logically speaking, si Huang Feng ay palaging napaka-ordinaryo hanggang sa siya ay pumasok sa Changzhou Group. Or to put it bluntly, siya ay talagang isang pagkabigo. Kung tutuusin, wala man lang siyang stable job after graduation. Hindi masamang sabihin na siya ay isang kabiguan. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkatapos niyang makapasok sa Changzhou Group. Si Huang Feng ay biglang nagkaroon ng napakalakas na mga kasanayan, at natutunan din niya ang panloob na lakas. Kung skills lang, wala lang. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga lugar upang magsanay ng mga kasanayan. Gayunpaman, ang panloob na lakas ay hindi isang bagay na maaaring matutunan ng basta-basta. Naisip niya na mayroon itong isang uri ng pakikipagsapalaran. Marahil ay may nakilala siyang tulad ng isang buhong na magsasaka na nagturo sa kanya ng panloob na lakas, ngunit ngayon ay tila ang katotohanan ay maaaring hindi ang iniisip niya. Bilang karagdagan sa panloob na lakas, si Huang Feng ay biglang nagkaroon ng ilang mga kasanayan na hindi magkakaroon ng mga ordinaryong tao. Ito rin ay kainahinala. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang ordinaryong tao lamang. Walang paraan upang ipaliwanag kung saan nagmula ang kanyang mga teknikal na bagay. Gayunpaman, malamang na ang ibang mga tao ay katulad niya. Bagamat nagtataka siya kung saan nanggaling ang mga bagay na ito, maraming magagandang bagay sa mundong ito. Marahil si Huang Feng ay gumastos ng pera upang bilhin ang mga ito mula sa isang desperado na technician. Ito ay hindi imposible, kahit na ang posibilidad ay napakaliit. Noong nakaraan, hindi ito inisip ni Bai Xiaoro ng detalyado. Gayunpaman, matapos makita ang Six Pulse Legendary Sword, na pamamaraan ng paglilinang ngayon, marami sa kanyang mga iniisip ay nagbago.
Nalaman niya na kahit na matagal na niyang kilala si Huang Feng, at ang dalawa sa kanila ay may matalik na relasyon, mukhang wala siyang masyadong alam tungkol kay Huang Feng. Si Huang Feng ay nagiging mas misteryoso sa kanyang mga mata. Kahit ano, basta gusto ako ni Huang Feng, ayos lang. Bagamat may mga pagdududa at pag-uusisa siya tungkol kay Huang Feng sa kanyang puso, si Bai Xiaoro ay walang ibang espesyal na iniisip. Wala rin siyang intensyon na isumbong si Huang Feng. Panay ang pag-usisa niya tungkol sa mga bagay ni Huang Feng at walang anumang hindi kanais nais na iniisip tungkol sa kanya. Sa mundo ni Bai Xiaoro, si Huang Feng ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng kanyang buhay. Ang mga bagay ni Huang Feng ay ang kanyang mga bagay. Pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa mga bagay ni Huang Feng, tutulungan lang niya itong ilihim ito. Hindi niya ito isusumbong o gagawa ng anumang bagay na hindi pabor sa kanya. Hihintayin ko si Huang Feng na personal na sabihin sa akin ang tungkol sa bagay na ito. Sabi ni Bai Xiaoro habang inaayos niya ang Six Pulse Legendary Sword Manual. Originally, akala niya ay ordinaryong bagay lang ang bagay na ito, kaya sinilip niya ito. Ngayong nalaman niya na ang bagay na ito ay malamang na maging isang walang katulad na pamamaraan ng paglilinang, natural na hindi niya ito maipagpatuloy na tingnan. Kahit na gusto niyang tingnan ito, kailangan muna niyang kumuha ng pahintulot ni Huang Feng. Muling inilagay ni Bai Xiaoro ang scroll sa storage box, pagkatapos ay isinara ang takip ng storage box at itinulak ito sa ilalim ng kama. Kung may iba pang magagandang bagay sa storage box, hindi na niya itinuloy ang pagtingin. Sa kanyang puso, ang storage box ni Huang Feng ay halatang hindi isang ordinaryong storage box. Kung walang pahintulot ni Huang Feng, hindi na niya muling hahawakan ang storage box na ito. Sa pagtingin sa storage box sa ilalim ng kama, sinabi ni Bai Xiaoro sa kanyang sarili, ang ganoong mahalagang bagay ay talagang casual na inilagay sa storage box. Napakalaki ng puso ni Huang Feng.